Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa kasalukuyang kalagayan ni Kris Aquino. Hi. What does it say? You deserve to be happy. Nagbahagi ngayon ng bagong video ng Queen of All Media, TV host at actress na si Kris Aquino, si Mayor Vilma Calawag, kung saan makikitang may caption ang sweatshirt ni Kris na "You deserve to be happy". Sa ibinahaging video, makikitang tila masaya si Kris habang nakikipag-usap siya kay Mayor Vilma Calawag sa ika-17th birthday ng bunsong anak niyang si Bimbi. Hi. What does it say? You deserve to be happy. Happy. And we're very, very happy with our friend. 1 year ago. Maybe 1 year ago naman. Maybe 10 months. Oo. 10 months ago nakilala namin si Mayor Vilma. And because of her, so malapit lang eh. Diba, mga 45 minutes lang kami. San Fernando, and then nasa Alto ka na. Yes. Yes. Si Kuya, kasi si Kuya dinalaw ka na. Yes. I will. Happy birthday! Happy birthday to you! Blow your candles, make a wish, Bim. Happy birthday, Bim. Say Thank you. Matatanda ang nagbahagi si Kris Aquino ng isang nakakadurog na puso at emosyonal na pagbati sa kaarawan para sa kanyang anak na si Bimbi noong Biyernes, April 19, 2024. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Kris na wala daw siyang tigil sa pag-iyak dahil sa takot na baka hindi na niya muling makasama si Bimbi sa kanyang darating na 18th birthday sa susunod na taon. Anya, I'm sorry for showing weakness yesterday when I cried non-stop because of my fear that I may not be around to be with you on your 18th birthday. Ibinunyag din ni Kris sa kanyang Instagram post na life-threatening na ang kanyang karamdaman. It's my bad for not being grateful that against all odds, with 5 autoimmune conditions, 3 of them that are life-threatening. Ani Kris Aquino. Samantala, nagbigay ng bagong update ang batikang journalist na si Christopher Min at Romel Chica patungkol sa kalagayan ni Kris Aquino at katayuan ng relasyon nila ni Mark Leviste. Nakakalungkot ito pero alam naman natin lahat, nag-celebrate po si Bimbi Aquino na ika-17th ng kanyang kaarawan. Na yun pala, meron ng dinaramdam si Kris na hindi niya lang isinabay ang pagpupost niya dahil sa natuklasan niya sa kanyang karamdaman. Ang sambit ni Romel Chica. Anak, sorry ha, ipinost din niya. Isinabay niya hanggang dulo. Di ba nga sabi ng ating mga kababayan, akala ko ba hindi niya sasabihin? O bakit daw ngayon baka mamaya di niya abutan ang ika-18th birthday ni Bimbi? Ang sabi naman ni Christopher Min. Alam mo, ito Romel ha, totoong-totoo ito at ito'y napatunayan ko na. Yung mga namumroblema po na napaka-negatibo ang takbo ng isip, talaga pong mas lalala ang kanilang dinaramdam. Ang dapat po pag ganyan na meron tayong iniinda sa ating katawan na tanging Diyos at doktor lang ang nakakaalam kung paano tayo gagaling. Maging positibo po tayo. Dagdag pa ni Christopher Min. Narito ang buong usapan ni Christopher Min at Romel Chica sa kanilang programang Christopher Minute. Yung kay Kris Aquino, ikaw ang dapat mag-ano nito. Alam mo na, nakakalungkot ito pero alam naman natin lahat na kamakailan lang nag-celebrate po si Bimbi ng ika-17 ng kanyang kaarawan. Na yun pala, meron ng dinaramdam si Kris Aquino, hindi niya lang isinabay ang pagpo-post niya dahil sa natuklasan niya ng resulta ng mga karamdaman. Diba? Anak, sorry ipinost din niya. Pagkatapos na lang po. Diba? Diba? Hindi, isinabay niya. Isinabay niya ba? sa bandang dulo. Diba? Grabe. Kaya nga ang sabi ng ating mga kababayan, akala ko ba hindi niya sasabihin, bakit ngayon? Baka daw mamaya hindi na niya abutan yung 18th birthday ni Bimbi. Yun na nga, nakakaloka yung pagpapaalam. Eto Romela, totoong-totoo ito at ito'y napatunayan ko na. Yung mga namumroblema po na napaka-negatibo ng takbo ng isip,
talaga pong mas lalala ang kanilang dinaramdam. Mm. Ang dapat po kapag ganyan na meron tayong iniinda sa katawan na tanging Diyos at doktor lang ang nakakaalam kung paano tayo gagaling. Maging positibo po tayo. Positibo po tayo. Naalala mo yung kwento ko dati na merong isang malaking puno sa tapat ng kwarto sa bintana ng isang may cancer. Alam mo ba, sabi niya, kapag ang lahat ng dahon sa puno ay nalagas na, yun ang senyal na mawawala na ako talaga. Narinig ng mga magulang niya yon. Isang gabi na tahimik at maliwanag ang buwan, inakyat ng mga magulang yung mga dahon. Idinikit ng malalim doon sa sanga. Yung iba nalagas, pero meron pang isang natitira. Isang natitira. Kaya ang sabi ng may sakit, hanggang nandyan ang natitira pang isang dahon, meron pa akong pag-asa. Dapat positive tayo. Di ba? Positibo dapat tayo. Wala tayong magagawa. May pera man tayo, may kapangyarihan. Kapag bumaba na po ang kurtina na ibinigay ng Diyos sa ating buhay, wala na tayong magagawa. Di ba? Kaya ang sabi ni Chris, di ba, nanay, no? Oo. Kaya lang, yung 18 kasi, yun na lang, parang yun na lang inaantay niya para bumigay na siya, di ba? Nakakatakot yung mga sinasabi niya na, bakit kasi? Sana, diba? Bakit kasi kailangan hintayin yung 18th birthday? Ang dami pang taon na nalalabi sa buhay na ito. Dapat positibo siya. Total naman, lahat naman naaagapan ng pinakamahuhusay na doktor sa buong mundo. Dapat ipakita niya sa mga anak niya, she is fighting. Di ba? Nasa fighting mood siya kahit anong mangyari. Hindi yung negang-nega kasi. Puro nega, di ba? Baka hindi ko naabutan yung 18th birthday. Yun ang post niya. Ayoko na lang sabihin kung ano ang nangyari. Pero sinabi rin naman niya sa bandang huli. Ngayon na ikinatatakot niya. Dapat positibo. Hindi pwede yung negatibo na ganyan. Sabi ni John, naku, nahuli ako kay Gretchen at kay Kuya Ipe. Pag kay Kuya Ipe, no, ang answer ko. Kay Gretchen, how I wish lahat ng lola tulad niya. At kay Chris Aquino, ay nako, maging positibo ka. Total, sinasabi mo naman, may faith ka sa Diyos. Kung meron kang faith, hindi ka nag-aalala talaga sa kinabukasan mo. Yun ang kanya. Totoo yan. Positivism ang number 1. Kailangan ilalaban natin. Kung di tayo lalaban, sino lalaban para sa atin? Sige nga. Hindi po hawak ng ibang tao ang ating buhay. Sa totoo lang. Para ka nagpipinta. Ang pintor hindi pinapahawakan sa ibang pintor at kapwa pintor ang kanyang brush at ang kanyang pinsel. Siya nakakaalam kung ano ang dibuho na gusto niyang maganap sa kanyang pagpipintura. Ganun dapat yon. At pag sinusulat natin ang ating talambuhay, ikaw ang susulat, hindi ibang tao. Dahil ikaw ang nakakaalam kung sino ka talaga. Ganun yon. Hindi mo pahahawakan ang pen sa ibang tao. At sabi ni Wating-Wating, correct nanay, dapat positive lang. Always believe something wonderful is about to happen. Totoo yan. Diba? Dapat namnamin natin ang buhay. Dapat ipagpasalamat natin yung anumang meron tayo at yung wala, wag nating hanapin. Ganun lang yun, maging kontento. Ay nako, sorry nay, wala na akong pakialam pa kay Chris Aquino kasi puro etchosera lang siya. Sabi ni Jamie Dasha. Ibig sabihin ni Jamie dito, kasi paiba-iba di ba? Kesyo, haharapin na lang daw niya yung mga anak niya sa kanila love life. Kaya daw, diretso niyang sinabi kay Vice Governor na hiwalay na sila. Aba, eto naman, walang kamalak-malaki, nagbali ka naman. Di ba? Hindi natin hinaharangan ang kanyang puso. Dapat lamang siyang lumigaya. She deserves to be happy. Pero wag na magsalita, nababawiin lang pala. Ganon lang yon. Yun ang mahirap. Napakahirap pagka meron ka iniluwa at kakainin mo, ano ka pusa, di ba? Totoo yan. Ayan. Ito pa, sabi ni John, kung ang lahat ng bagay ay gagawin nating negatibo, ang resulta negatibo rin. Kaya dapat positivist tayo. Hindi lahat ay mangyayari, pero dapat alam natin na may magandang mangyayari. Tama ka, John. Napakaganda, no? Totoo yan. Siguro rin napapahinaan na kaya siya ng loob sa mga nararamdaman niya araw-araw. Nakapanghihina naman talaga.
Nakapanghihina naman talaga, pero naman Romel, ang ating panghihina ay palalakasin ng Panginoon at ng ating pagiging positibo. Kapag nanghihina ka na, ano pa magagawa ng mga gamot na gawa lang ng tao at ng makina? Ikaw mismo ang dapat maging positibo. Gagaling ako. I have faith. Oh, yun. Kailangan diba? kumapit sa balampalatan. Hapit lang, walang sukuan. I'm sorry, but I don't understand Chris Aquino anymore. One day she will say she is well, and then next day she will say she has the problem of the world. At ang mga salita niya, hindi niya napapanindigan. Hay nako, napakahirap maging Chris Aquino. Ay, totoo naman. One day, eto sabi niya, one day she will say she is okay. Tapos the next day she will say, hindi naman. Yung mga taong nagsasalita ng tapos, talaga nahihirapan talaga sa pag-ano ng ganyan. May binabawi yung kinakain nila. Effective po siguro ng mga gamot na itinuturok sa kanya, kayo ganun pa iba-ibang takbo ng isip niya. Sabi ni Boyzy Caragay, maaari. Okay? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.